kung iisipin po nung iba na ipinatumba itong si Jose Catalina Cabral, maliwanag nga mga kababayan na bago po ito nagpunta ng Baguio, may nakausap pa po siya na 5 ombudsman prosecutors bago po siya nasawi. Kasi kung titingnan po natin, itong nakita nating balita mga kababayan galing po dito sa Abante, sinasabi po dito na eto daw pong si Cabral nakipag-usap sa 5 ombudsman prosecutor bago daw po ito nasawi. At yan po ay kinumpirma mismo ni Clavano, mga kababayan. So ngayon kung titingnan po natin, basahin po natin etong nilalaman mga kababayan. Sabi po dito, eto daw, nakipag-usap pa umano si dating Department of Public Works and Highways, DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa 5 prosecutor ng ombudsman bago siya nasawi, ayon po kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Sabi pa dito mga kababayan, aniya, ang mga impormasyong nakuha mula kay Cabral, pati na rin ang mga dokumentong hawak pa niya ay maaari pa ring maprotektahan at magamit sa mga investigasyon kaugnay ng maanumalyang flood control mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, ito po ay, kung mapapansin nyo mga kababayan, yan po ay kinumpirma mismo ni Clavano. Ano po, so ngayon sabi pa dito, dagdag pa niya, mahalagang kaalaman ni Cabral sa mga kasong may kinalaman sa flood control project dahil sa kanyang kaalaman sa mga proseso at programa ng ahensya mga kababayan. Sabi pa dito, sa kanya kasi, ito daw yung sabi ni Clavano, sa kanya kasi yung sistema dahil napakataas siyang opisyal ng DPWH. A lot of the cases we are dealing with ngayon, meron talaga siyang kinalaman dahil siya ang nag-insert, siya ang naglagay sa National Expenditure Program mga kababayan or dito po sa NEP. Yun po yung aligasyon na laban po sa kanya, ani po nitong si Clavano. So sabi pa dito mga kababayan, matatanda nga natagpuan ang katawan ni Cabral noong Disyembre 18, malapit sa may Cannon Road, sa may Tuba Benguet. Wala nang nakitang foul play sa kanyang autopsy at investigasyon sa crime scene, ayon po kay Secretary John B. Cremulya. So ngayon kung mapapansin po ninyo, maliwanag naman mga kababayan na bago po siya nagpunta ng Baguio, may nakausap po siya na 5 prosecutor. At siguro mga kababayan, kaya din po siya nagpunta ng Baguio, baka may tinagpo dyan na kakilala para sabihin mga kababayan, yung mga kakaharapin niya na posibleng kaso kasi napakalaki po talaga ng partisipasyon niya ano po dito sa issue ng maanumalyang flood control. Lalo na mga kababayan at siya po talaga yung nag-insert. Kung matatandaan nyo pa nga nung panahon na iniimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee, eto pong maanumalyang flood control, di ba sinubukan nilang alokin etong opisina ni Tito Sen mga kababayan ng insertion. Diba, ganun po katindi, ganun ka makapangyarihan, ito pong si Jose Cabral. Kaya nga po hindi na rin nakakapagtaka kung bakit mabango po ito sa mga kongresista at sa ibang mga senator. Mga kababayan na posibleng sangkot dito po sa maanumalyang flood control. So ngayon dahil po dyan, sa issue po ni Jose Cabral, may panawagan po ito pong si former Senator Antonio Trillanes mga kababayan patungkol po dito kay Pulong, sa issue po ni Pulong at sa issue po nito pong si Jose Cabral. So sabi po dito mga kababayan, Trillanes, kinaladkad si Pulong sa issue ni Cabral. Bakit daw mga kababayan? So ayon po dito sa balita, yan po yung source natin balita. Pinuntirya ni dating Senador Sane Trillanes Deport si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte matapos masawi si dating Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Catalina Cabral. Sa latest Facebook post ni Trillanes nitong Sabado, Disyembre 20, binalikan niya ang pagkumpirma ni Cabral sa 51 bilyong insertion ni Duterte sa nasasakupan nito. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Aniya, si Sec Cabral ang nag-confirm ng 51 billion insertion ni Pulong sa Davao City. Ito ang pinakamalaking halaga na nakurakot ukol sa isyo ng flood control. Sabi pa daw po dito mga kababayan, hindi pa sumipot si Pulong sa ICI. Kaya halatang may tinatago, dugtong pa daw po ni former Senator Trillanes. So ngayon kung titingnan nyo, ito pa daw mga kababayan.
Kaya naman nanawagan ng dating senador sa Independent Commission for Infrastructure or etong ICI, Department of Public Works and Highways, DPWH, at saka daw po mga kababayan etong Office of the Ombudsman or etong OBM, OMB, para gawin ang mga sumusunod na hakbang. Una daw po mga kababayan, kunin sa DPWH ang bawat contract na bumubuo sa 51 bilyong pisong insertion ni Pulong Duterte noong 2019 hanggang 2022. Pangalawa, i-confirm daw sa DBM at COA kung lahat ng project na ito ay nabayaran na. Pangatlo, ipatawag lahat ng mga contractors na nakapirma sa mga contracts at samahan ng mga contractors sa district district engineer sa Davao City para daw po ituro nila kung saan ang eksaktong lokasyon mga kababayan noong mga nasabing 51 bilyong piso na proyekto daw mga kababayan ni Paulo Duterte. So sabi pa dito mga kababayan, i-check din daw kung ang mga project na ito ay goes o standard mga kababayan, substandard na mga proyekto. Sabi pa dito, i-file ang nararapat na kaso. Yan po yung mga hiling mga kababayan at panawagan ni former Senator Trillanes. So sabi pa dito mga kababayan, tuloy pa natin. Matatanda nga batay sa ulat noong Enero 2024. Kinumpirma ni Cabral ang umano'y 51 bilyong natanggap ni Duterte sa distrito nito noong huling taon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit sa isang Facebook post ni Duterte noong Setyembre 9, 2025, sinabi niyang hindi raw siya kailanman ng ilam ng budget daw po sa Kamara. Sabi pa dito mga kababayan, ito ay matapos ungkatin sa House of Infrastructure Committee ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon kay Cabral ang pahayag na binanggit nito sa isang pahayagan tungkol po sa umano'y insertion ni Paulo Duterte mga kababayan. So ibig sabihin, kahit inamin na po yan ni Cabral, itinatanggi pa rin po yan mga kababayan ni Paulo Duterte at pinapalabas niya at sinasabi niya sa publiko na hindi daw po siya nakialam mga kababayan sa budget ng mga kongresista at sa madalit salita, hindi po siya mga kababayan naging kaparte o naging sangkot sa mga insertion. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po dyan sa panawagan na yan ni former Senator Antonio Trillanes na kung saan dapat po itong pagtuunan ng DPWH, Ombudsman, at ng ICI mga kababayan para nang sa ganon, maimbestigahan din po ito. Hindi naman po pwede na takasan ni Paulo Duterte yung kanyang mga pananagutan mga kababayan. Ano po? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa issue po na yan mga kababayan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, basa-basa po muna tayo ng ilan sa inyong mga komento at bati-bati na rin po. Ano po mga kababayan? Anyway, shoutout po kay Legaspi Sabi dito, correct, Roque, nag-fake news na naman. Pinasa na naman kay PBBM ang nangyari kay Cabral. Kaya nga po di ba? Kaya nga mga kababayan, maling-mali yung kanilang mga narrative. Yung kanilang mga pinagkakalat mga kababayan, maling-mali yan. Kaya po itinatama natin. Kasi hindi naman po pwedeng palabasin nila na ginurgur kahit hindi naman. Kasi kung papalabasin po nila yan, na ito pong si Paulo Duterte ay pinagtangkaan ng buhay, alam natin kung sino po talaga makikinabang dyan. Ano po, hindi naman ang gobyerno, kung hindi, yung mga taong nasasangkot katulad po nito pong si Paulo Duterte. Anyway, shoutout po kay Ma'am Dolly Babes. Pakisabi po kay Tatay Marcos, kay Nanay Emma, mega love shoutout po.